tinanggal na po bilang membro ng Nationalist People's Coalition o NPC ang suspendidong mayor na si Alice Goo ng Banbantarlac. Yan po yung mabilis na aksyon ni dating Senador Tito Soto as chairman ng NPC. So, mabilis po ang galaw dahil nga po sa nakitaan at pinagdududahan na hindi Pilipino si Mayor Goo at maraming kasong kinakaharap na posibleng makakasira at nakakasira sa political party ng Nationalist People's Coalition. Kaya nag-decide ang komite o ang chairman at mga opisyal na tanggalin na ang mayor na kontrobersyal sa kailang political party. Naku, iwan natin kung ano po ang magiging reaksyon dyan ng kailang kampo. Pero sa isong politika, karapatan ng pamunuan ng isang political party na mag-decide kung sino ang tatanggalin at mananatili. Dahil ang hangarin ng kahit na anong political party ay palakasin, maganda ang imahe, maganda ang reputasyon, at hindi dapat ay yung magiging bagahe nila or magiging problema ng kailang partido. Kaya itong pagtanggal ng Nationalist People's Coalition o NPC kay Mayor Goo ay tamang hakbangin ng kanilang grupo. Although yan ay pang sariling galawan, pero binabalita ko sa inyo dahil nagpapatunay lang ito na patuloy na dumadami ang problema ng controversial na mayor. 6 months na suspendido siya. May mga kasong kakarapin na mas mabigat, non-bailable, open, so makukulong pa yan. At yun nga kung pag-alis sa kanya ng kanyang political party. Okay. Sunod na ating pag-usapan. Nako, ito na. Hinahamon na po. May challenge na si Senador Risa Hontiveros dito kay Vice President Sara Duterte. Okay? Nang magsalita na raw tungkol sa West Philippine Sea. Dahil siya ngayon nga hindi na member siya ng gabinete, siya ay Vice President ng bansa, so dapat siya ay magsalita na. Ano nga ba ang kanyang paninindigan sa West Philippine Sea? Hindi na pwede yung parang no comment, no comment. Hindi rin naman totoo at katanggap-tanggap na wala siyang karapatan at hindi niya trabaho ang issue sa West Philippine Sea. Dahil ang paniniwala ko at paniniwala ng nakakaraming matitinong Pilipino, basta Pilipino ka, may karapatan kang magsalita sa isyong ito. Kaya yung sinasabi ni Vice President na hindi siya magsasalita dahil hindi niya trabaho yan. At yun din ang sinabi ng kanyang kapatid na Congressman Pulong Duterte na hindi trabaho ng Vice President ng ISO, kalokohan po yan. Kaya ay palusot ng baluktot. Palusot na hindi katanggap-tanggap. Dahil kahit janitor ka lang sa gobyerno, pasintabi na, kahit ikaw ay pangkaraniwang mamamayan, driver or farmers, manggagawa, may karapatan ding magsalita at manindigan sa West Philippine Sea. Ay ito, Vice President, pangalawa sa pinakamataas na posisyon, ang sinasabi kaya hindi siya sasalita, hindi niya trabaho. Hindi pinag-uusapan ng trabaho. Kahit wala ka sa gobyerno, manindigan ka. Pero dahil hindi ka naninindigan, so laging no comment sa isong yan, kaya ngayon, hinahamon ka na ng iyong kaibigang matagal nang pinanggigigilan mo na si Hontiveros. Kung sinasabi ni BP Sara nung araw, wala siyang respeto kay Hontiveros, pero ayan po, kahit walang respeto, siya nire-respeto, sina-challenge, at mas malakas pa si Hontiveros ngayon. Dahil merong prinsipyo, may paninindigan para sa bayan. Katulad ng sinabi ni Baste Duterte na kapatid ni Vice President. Sabi niya, believe siya kay Hontiveros dahil consistent sa kanyang mga advocacy nung nakaraang gobyerno at saka salukuyan. Kaya ngayon, yan din, consistent si Hontiveros, i-challenge si Vice President na magsalita na bilang tao, bilang Pilipino sa isyu ng West Philippine Sea, lalo na ngayon na nagkaroon po ng matinding karahasan na may pagkapiratang galawan, inagawa ng mga baril, personal na gamit, sinira yung ating mga facilities ng Navy at nasugatan pa yung mga sundalo, naputulan pa ng hinlalaki dahil nga dun sa nung kuyugin sila noong nakaraang June 17. Kaya tama lang at suportahan din natin si Hontiveros sa kanyang panawagang ito. Hindi lang si Vice President, ang lahat ng mga Duterte at lahat ng mga DDS na ngayon po ay wala kang marinig tungkol sa West Philippine Sea. Mas binabanatan pa nilang gobyerno, tinatakot pa ninyo ang taong bayan dahil ang tapang daw masyado ni Pangulong Marcos. Yung paninindigan ng Pangulong Marcos ay para sa Pilipino bilang Commander-in-Chief, bilang Chief Executive. Bakit sila nagugulat? Katulad ni Robin Padilla, nagugulat daw siya sobrang tapang ng ating Pangulo. Ayan ang kailangan nating Pangulo.
may tapang sa paninindigan, hindi puro salita lang. Okay? Ayan po. So, kung yung pangalawang pangulo hindi magsalita, o ikaw ay Pilipino, dapat magsalita tungkol diyan. So, ayan po. Tingnan natin kung ano po ang magiging reaksyon diyan. Bagong challenge ni Ontiveros kay Vice President at dating Secretary ng Department of Education. Okay? Related sa Department of Education, until now, wala pa akong ina-announce kung sino ang papalit. Pero ako naniniwala sa lalong madaling panahon ay ilalagyan po yan ng bagong sekretary dahil mahalaga po yung Department of Education. Malapit na yung July na opening school calendar for 2024-2025 na dapat ay napapaghandaan mabuti ng ating pamahalaan. Abangan natin. Maraming suggestion, maraming mga pangalan lumabas. Pero ang Pangulo pa rin ang makapag-decide kung sino ang kanyang pagkakatiwalaan na magiging bagong membro ng gabinete as DepEd Secretary. Okay? Nako, si Amy Marcos, grabe talaga itong si Amy. Grabe yung mga pinagsasasabi, parang hindi talaga Marcos. Akalain mo sinasabi niyang takot na daw ang business group, politiko at mga sundalo kay Pangulong Marcos. Ano naman yun? Weekly mayroong consultation ng Pangulo sa private sector. Mga negosyante. Maganda ang coordination ng business community at ng ating administrasyon ngayon. Nagtutulungan sa mga project at iba pa. Infrastructure project, nagtutulungan ng mga negosyante. Tourism at marami pang business. Yung mga foreign investor, national, mga Pilipinong negosyante, tumutulong sa ating gobyerno. Ayan ito sinasabi ni Amy Marcos. Natatakot daw yung business sector, politiko at mga sundalo sa ating Pangulo. Kapatid mo yan eh. Bakit ganyan na sinasabi mo, Amy? Talagang nakakapagtaka. Ibang klase ka, Amy Marcos. Kapatid ka ng Pangulo, senador ka ng Pilipinas, pero sinasabi mo, natatakot sa ating Pangulo ang mahalagang sektor na ito. Bakit sila matatakot? Tama naman ang ginagawa. Amy, sa halip na tulungan mo ang kapatid mo, na katulad ng ginagawa ko at ginagawa ng maraming Pilipino dahil pagmamalasakit ito, ikaw, swelduhan ka ng taong bayan. Lahat ng gastos mo sa iyong galawan bilang senador, pera ng bayan. Transportation mo, sweldo mo, lahat ng gastos ng iyong opisina, pera ng taong bayan. Kapatid ka pa ng Pangulo, bakit ayaw mong tumulong sa Pangulo? Sinisiraan mo pa na sinasabi mong natatakot itong importanteng sektor ng negosyo, politiko at mga sundalo. Walang sundalong natatakot sa ating Pangulo. Katunayan, mataas ang moral ng mga sundalo dahil suportado ng kanilang commander-in-chief. Mga negosyante, walang negosyanteng hindi kakampi ng Pangulo ngayon. Lahat ng matitinong negosyante kakampi ng Pangulo dahil tama ang kanyang foreign policy at economic policy. Politiko, sinong ayaw sa Pangulo? Yun lang mga DDS. Yun lang ipinagmamalaki mo, Senador Amy. Amy, talagang kakaiba ka. Hindi ka na mananalo sa eleksyon. Kahit ako, hindi talaga kita iboboto sa darating na eleksyon. At yung mga Pilipino, yung aking mga followers, supporters, sasabihin ko pa ulit-ulit, huwag nating iboto yung mga salungat, yung mga naninira kay Pangulong Marcos. At kasama ka dyan, Amy. Kasi itong sinasabi mo, parang hindi ka Marcos. Bakit mo ginaganyan ang ating Pangulo? Bakit ginaganyan mo yung mga sektor na ito? Hindi yan totoo. Fake news ka. Nahahawa ka na sa DDS talaga.